Dapat mayroon po tayong puso na malugod, maging masaya dahil yung katabi mo ngayon, buhay, gising. Amen? Hallelujah! At patuloy po tayong magbibigay ng kalakasan sa bawat isa po sa atin. Dahil hanggang hindi pa tayo kinukuha ni Lord, kailangan nating magpalakasan, mag-apoy sa presensya ng Panginoon. Huwag kang pahuhuli. Amen? Huwag kang pahuhuli. Dahil alam mo, ang buhay natin, hindi naman natin hawak. Sabihin mo sa katabi mo, hindi mo hawak ang buhay mo. Kaya kahit anumang sitwasyon, magpalakas ka sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Bago po tayo ay makinig sa salita ng Panginoon, nais ko po tayo po ay yumuko at manalangin. Ama namin sa langit, nagpapasalamat po kami sa kabutihan mo sa aming buhay. Dahil narito po kami ulit upang makinig na yung mga salita, magbigay ng kalakasan sa bawat isa po sa amin. Ang presensya ng bawat isa po sa amin na nagbibigkaluguran, Panginoon, sa bawat isa po sa amin na patuloy magpatuloy sa aming pananampalataya, magpatuloy na maging kalakasan ng bawat isa po sa amin. Lord, bless your word, bless thy servant, O God. Lord, hide me behind your cross, O God. Let your work of the Holy Spirit be seen in our lives and in your word. Take it effect, O Lord God, as we use it, Lord, for every day of our life. We give you glory, bless your word. Hallelujah. May your angels be with us and your presence overflow in our lives. In Jesus' name, amen. Amen. Now we will going to talk about power through prayer. At ano naman ito? Paano tayo magkakaroon ng power through prayer? It is surrender your needs to God. Alam niyo po, sa pag-pray, nagkaroon po tayo ng ehemplo na ibinigay ni Jesus mismo. So, how should we pray? Kung makikita mo yung cross, you see the cross? Ano po ang linya mayroon dyan? Mayroon tayong horizontal line at baliktad. Vertical line, may horizontal line. Ano po ang sinasabi? Ano ang nagrepresenta ng vertical line? Imbis na pag ganito, pag ganun, pataas. What should be the representation? Sabi niya, ang arrow pataas, you should focus on God. When you pray, you focus on God. Hindi doon sa mga kailangan mo. Huwag kang mag-focus sa problems mo. You focus on God. Then, focus horizontal. Ano yon? What should you pray? Your needs. Pray for your needs. Hindi po tayo magfo-focus sa mga needs natin. Pag nag-pray po tayo, you focus on God. Because focusing on God's mean, you have a right relationship with God, your Father. Paano po ba tayo nag-pray? Ano umpisa natin? Sabi niya, our Father. Basahin po natin sa Matthew 6, verse 9 to 13. Ang sabi niya, this then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Kung titignan natin, yung unang prayer natin ay our Father. This prayer is for you who are followers of Jesus Christ. Dahil hindi ka magtatawag na Father sa Diyos kung hindi ka pa tinubos ni Jesucristo. Alam niyo po ba na may mga tao na ang hirap sabihin na Diyos Ama, Father in heaven, Abba Father? Mahirap po nilang sabihin na Diyos ko. Minsan, Amami, agda na idasaltan. Bakit? They have not received the Lord Jesus Christ in their lives. They have no right. Wala silang tamang relasyon sa Diyos. Kaya ang mga tao, ang hirap manalangin na pinapatungkol sa Diyos Ama ang kanilang panalangin. Dahil ang pagsabi ng Our Father in Heaven, nagsasabi na,
ikaw ay anak ng Diyos. At ang tumatawag na Father, yung may karapatan lang ng tumawag ng Ama. Amen? So this signifies that you are followers of Jesus Christ. It gives comfort that we have a Father. He is the best Father. Kung wala ka mang tatay, sabi nila, anak sa buo. Pero alam nyo, never kang magiging fatherless kung kilala mo ang Diyos, may Jesus ka sa buhay mo. You have the best Father. Pangalawa, sabi niya, Thy kingdom come. Ano bang ibig sabihin ng Thy kingdom come? Understand and be reminded that God is the King of kings and the Lord of lords. Our Father is King. Kung nakikita mo, sa panalangin mo, tinanggap mo na si Yesu Cristo, hindi lang siya Diyos. Hindi lang siya Father. Kundi siya rin ay nagsasabing, He is the King of kings. Alam niyo po, kung anak ka ng Diyos at ang tatay mo ay hari, ano ka? You are prince. You are princess. Ibig sabihin, mahalaga ka sa Diyos. Amen? Minsan nababalang tayo eh. Kala tayo, sa Diyos at managparu sa labat. Sa Diyos at noon lang tawag ka, no walay kailangan mo labat. Pero you know, you are special in God, in the sight of God. Dahil anak ka niya, prinsesa ka ng Diyos, prinsipe ka ng Diyos. So that means when you're saying, Thy kingdom come, my Lord. Ibig sabihin, Lord, ako ay isang prinsesa mo, Panginoon. Ikaw na ang naghahari sa aking buhay. Ikaw ay naghahari sa aking pamilya. And next, sabi niya, Your will be done. Itong your will be done ay mayroong siyang tatlong paraan ng pagsasabi. Hello. May tatlong paraan ng pagsasabi ang your will be done. Number one, ano yung tawag doon? Resignation or no choice ka lang. Sige, your will be done na. Wala na akong magagawa. Diba? Pag sinabi mo rin, pangalawa, pag galit ka, you're angry. Sige na nga. Your will be done na nga. Sige na nga. Pilit ka lang, lalo't mag-asawa, di po ba? Ipilit ng mister o ipilit ng asawa. So gabay to. Sige na nga. Napipilitan ka lang dahil kahit ayaw mo, misis siya, nagsabi na siya, si asawa, nagsabi na siya, may commitment na, so wala ka nang magagawa. So, when you're angry, galit ka, yung sinasabi mo yung your will be done. But there's number 3 na nagsasabing your will be done. Jesus' way. It is delight to God's will. Ito ay nagsasabi ng pagtitiwala sa Diyos. Your will be done. Alam niyo yung as parent sa atin ng mga anak, pag humingi ba ang anak ninyo na makakasama, ibibigay nyo? Hindi, di po ba? Ang the best ang ibibigay natin sa mga anak natin. Kahit minsan ipilit da, mangkukuyang-yang ira, pag hindi, dahil alam mo na mapapahamak ang anak mo. At tayo naman na mga anak, yung magsasabing, your will be done, nagtitiwala sa Diyos, nagtitiwala sa ating mga magulang that they have the best interest para sa atin. Sabihin nyo nga, your will be done, Lord. Okay. Alam mo, pag hindi mo masabi ang your will be done sa Diyos, it implies that you have pride. It implies that you are smarter than God. It implies that it's a pride, it's ignorance. Pilit may gabay mo, ignorante ka. Oo. Pag sabi ng anak mo, gusto ko ng baril, yan. Ibibigay mo ba? Hindi. Di ba hindi kasi niya alam kung ano yung
mangyayari. Gusto ko na ng 1 million, Lord. Hindi ka pa ready. Mapapahamak ka. But when you say, Lord, it's your will be done, it is trusting God that He has the best plan for you. Amen? Can you say, your will be done, Lord? Amen. Alam niyo po, the foundation of this prayer is your relationship with your Father, our Father in heaven. Yung dalawang part doon is saying, you have a right relationship with the Lord and you trust God. Nagtitiwala po ba tayo sa Panginoon? Okay. At the end of our prayers, sasabihin mo ba, your will be done, Lord? Amen. Mahirap pong magsabi na ipilit mo may gabay mo't katawan. Itong gusto kong mangyari, Lord. Isang lalaki, isang matipuno, ganito, Lord. Ipilit mo. Sabi na ni Lord, hindi pwede. Alam niyo mga girls and mga boys, kapag hindi pa time ng Panginoon at hindi mo need ito, hindi bibigay ng Panginoon. And it is our confidence as women na kung wala man tayong walang ibigay si Lord sa atin na kapartner, let's trust the Lord that God knows the best for us. Ibig sabihin, hindi natin kailangan ito. And we have the Lord Jesus in our lives as our partner. Amen? Next, give us today our daily bread. Ang ibig sabihin ng daily sa Greek word is epicious. Epicious, meaning supply us for our needs for the coming day. And a shopping list reminding the person. So, ano po ba ang ibig sabihin ng daily? It means every day. Kailangan mong manalangin every day. Alam nyo, minsan po sa atin talaga, lalo na sa mga nanay, ang gusto natin yung weekly need namin, Lord. Yung monthly need namin, Lord. Yung para sa aming retirement, 20 years, Lord. Di ba? Pinapanalangin na natin yon. Hindi naman masama po yun. Pero you know what? God wants you to pray daily. The word daily means trusting God in your daily life. It speaks of God's cares for your needs. God will meet your need every day. But how should we pray daily? Kung titignan nyo, what our daily needs? We have food, we have shelter, we have clothing, we have water, and education ng mga anak natin. Ay, okay, June. Siya pa Jake yun. Siya pa aburido ng enrollment. At anak tayo. Okay, notebook, libro, bags, tuition fees. You know what? Ano ba yun? Uniform. Nako. Ngayon pa nga lang, nakikita na ni Madam Nora, 30,000 katawan pangalaan ko, Lord. Ang mga college natin, mga high school na nasa private school. Lord, sana ko kukuha niyan. But trusting daily means you trust God with every need that you have. He will meet your needs daily. Now, how should we pray daily? But what our needs? Ano ba mga kailangan natin based doon sa ating panalangin na pinakita ni Jesucristo? Number 1 is provision. Your physical needs, the food, shelter, clothing, education, yung mga daily needs natin. Your pardon, the forgiveness, and number 3 is protection. What our needs? Number 1 is provision or physical needs. God cares for your physical needs as a whole, your present and your future needs. Bakit sinabi ni Lord, ito ang gawin mong panalangin? Lord, give us this day our daily needs. Because God knows that you need it daily in your life. That means He cares for your needs every day. Alam niyo po, saan ba nanggaling itong bakit daily, hindi monthly? Ano ang foundation nito? The time na
na nasa ilang po ang mga Israelita, ano po ang instruction? God will give manna every day, except the seventh day. Sa daily nila, first day to fifth day, kailangan nilang kumuha ng manna every day for their daily needs. At sa pang sixth day, they will get twice. Alam nyo, sinunod ba nila yung sa sixth day? Alam nyo yung iba, nung una, yung first day, kumuha sila ng mas marami kaysa kailangan nila. Ano nangyari? Bulok, nasira. At nung sixth day, ang kinuha lang nila, para sa isa. Nung seventh day, ano sa tingin nyo mangyayari? Ano yon? Forced fasting sila kasi hindi sila sumunod. Alam nyo, ang mahirap sa human nature natin na mga tao is to trust God. Ang pagtitiwala sa Diyos. God provide your needs, but you should do your part. Alam niyo, the sixth day, hindi nga nila sinunod. And so, ano nangyari? Nag-fasting sila. Napakahirap po minsan sa tao na magtiwala sa salita ng Diyos. Sa Philippians 4:6-7, ang Diyos ay nangako sa atin na bibigyan tayo ng kapangyarihan kung tayo ay dudulog sa panalangin. Pero alam nyo, minsan nakakalimutan nating manalangin. We rely on ourselves. May pangako ang Diyos. Sasabihin niya na, I will answer your prayer. Pero nakakalimutan po natin na manalangin. Alam niyo ba, ang panalangin ay nagbibigay ng kapangyarihan sa Diyos para mag-work out sa inyong buhay, sa inyong problema. Pero minsan sinasarili natin. Kaya nga nagkakaroon ng depression, nagkakaroon minsan ng anxiety na sinasabi nila kasi hindi tayo nagtitiwala, hindi tayo dumudulog sa ating Diyos. We worry a lot instead of praying. Sa John 10:10, sabi niya, I have come that you might have life and have it more abundantly. Sa Tagalog, si Jesus ay nangako ng masaganang buhay para sa mga taong sumusunod sa Kanya. Pero, patuloy na, minsan sumasangguni tayo sa mga tarot cards, sa mga yung hula-hula, kung yayaman ba ako. Minsan, sumasangguni tayo sa cards. Matigas ang puso natin. Sabi ng Diyos, obey. May katawan. Come to church. Lord, ang dami po natin na mga rason. When you obey, pagsunod sa Diyos, sabi niya, may pangako ang Diyos na masaganang buhay. Para kanino? Para sa mga sumusunod. Kung makikita mo ang mga Kristiyano na marunong sumunod, ang buhay po nila paangat ng paangat. Pasaya ng pasaya. Pabuti ng pabuti. Pangako po kasi ng Diyos yun. When you look back at your life in the past, ang buhay mo nung bata ka, ang buhay mo nung mga nakaraang taon, makikita mo ang totoong pagsunod. Kung umaganda ang buhay mo, sumusunod ka nga sa Diyos. Pinagpapala ka ng Panginoon. Pero kung nakikita mo, Lord, nansaman, mairap sa bilay ko. Ang ganatan, mairap minsan siya bilay ko. Ask yourself, sumusunod ka ba sa Diyos? Nag-o-obey ka ba? Dahil may pangako po ang Panginoon. At ang pangako niya, ginagawa niya. You can return the word to God. Lord, ginagawa ko ang mga salita mo. I am obeying you. Alam nyo, hindi po limitado ang Diyos sa mga pagpapala niya at mga pangako niya. It's just that
A lot of promises of God requires obedience. If may mga if and buts sa mga pangako ng Diyos. Though God has blessed you with eternal life when you accepted the Lord Jesus Christ, hindi lang sa eternity ang pangako ng pagpapala ng Diyos. Even today, mararanasan mo ang pagpapala ng Diyos. Trusting God is just trusting God. Pero obedience is another thing. Ang pag-obeyin po natin sa Panginoon, it gives you the blessing of the Lord. Sabi mo sa kapatid mo, sa katabi mo, mag-obey ka kasi. Ayan. Bakit minsan kailangan natin bakit kailangan natin ang daily prayer sa ating mga needs? Sabi niya sa Deuteronomy 8:12-14, "For when you have become full and prosperous and have built fine homes to live in, and when your flocks and herds have become very large, and your silver and gold have multiplied along with everything else, be careful. Do not become proud at that time and forget the Lord your God who rescued you from the slavery in the land of Egypt." We tend to forget God kapag blessed na tayo. Kaya ang nais ng Diyos sa atin, we go to the Lord daily. Ulitin natin, daily. Nais ng Diyos na lumapit ka, manalangin ka every day. Why trust God day by day? We tend to forget God when we are blessed. But people who are desperate will always think of God and pray. Kanino ba nanggagaling ang kalakasan natin? Sa Diyos. Sino ba ang nagbibigay ng blessing po natin? Sa Diyos. Kanino ba galing ang lahat ng bagay na natin narito sa mundo? Sa Diyos. You should have that desperate heart and mind na nag-acknowledge sa Diyos. Kung wala ka ng desperadong puso at isipan na unahin ng Diyos, nako, maawa ka sa sarili mo. Your life needs the Lord daily. Your family, your children needs the Lord daily's protection. Hindi pwedeng nanalangin ka ng Monday hanggang Friday na yung protection ni Lord sa mga anak mo. Dahil alam mo, kumikilos ang Satanas. Kumikilos si Satanas at ang mga aliporis niya every day. Even your children. Kaya beware. Matthew 6:31-32. Ano bang gagawin natin? Sabi niya, "So don't worry about these things, saying, what will I eat? What will I drink? What will we wear? These things dominate the thoughts of unbelievers. But your heavenly Father already knows all your needs. So seek the kingdom of God above all else and live righteously, and He will give you everything you need. So don't worry about tomorrow, for tomorrow will bring its own worries. Today's trouble is enough today." Sa mga nanay, aburido na buwas antoy pabalon kod anako. Antoy ipatuition katawan. Ano po ang sikreto? Sabi niya, seek first the kingdom of God. Number 2, live righteously. Mayroon pong promise ang Diyos. Ano po ang resulta? He will give you everything you need. Do not worry. Why? Number 1, it's a command. Worrying is sin. Sabi mo sa katabi mo, baka nagtataka ka. Ulit mo, worrying is sin. Bakit? It's a command. Do not worry. Kung nakatawan
yan. Therefore, when you worry, it simplifies, hindi mo pinagkakatiwalaan ang Diyos. Alam nyo, matagal ko pong natutunan ang pag-trust at hindi mag-worry. Na-realize ko po sa buhay ng aking asawa, ang sarap niyang matulog. Bibilang lang ako ng 1 to 10, tulog na siya, mansangguka. Sabi ko, ano bang sekreto mo asawa? Akin at 1 to 10, tulog ka na, mansangguka. Sana all, kuwang kulantin nainay. Sabi niya, alam niyo kung ano sabi niya? Do not think anything. Samantalang ako, iniisip ko, antoy siraan minaps, antoy lutog, paano antoy gawang ko sa lesson ko. Sabi niya, isa lang bagay, huwag kang mag-isip. Sabi ko nga, sana all, laging ganyan. And I am trusting the Lord for my every night na sabi ko, pag hindi na ako, kasi alam niyo totally talaga, ang hirap po na pati yung utak mo, pati yung eyes mo, hindi nag-i-imagine. Sabi minsan, mag-isip ka lang isang color. Huwag kang mag-isip. Mag-isip ka lang ng isang color. O bilangin mo yung mga lumuluksong ganding, kwandawa. Pero talaga mahirap po. Mahirap hindi mag-isip. So sabi ko, Lord, if I am worrying, Lord, for tonight, Lord, alisin mo po yung worries ko. Bigyan mo po ako ng maayos na tulog, katulad ng asawa ko. And a lot of times, effective po yung hindi ka mag-iisip talaga. At hindi ka mag-i-imagine. Napakasarap po matulog sa presensya ng Panginoon. Amen? Kung nagtitiwala ka that God is in control. What will you do now? Seek first the kingdom of God? This is the principle of God's provision. Kung titignan natin, ang napakahalaga na pag-honor mo sa Diyos, pag-seek mo is your giving your tithes. Tithes shows you're prioritizing God and that you trust God able to provide your needs. Isang bagay at napakahalagang bagay po na nagsasabing, Lord, nagtitiwala po ako sa inyo. Inuuna kita sa buhay ko. I live my life for you, Lord. Is number 1, giving your tithes to the Lord. Kakaroon ka ng kapayapaan na, Lord, I have given my tithes. Ino-honor po kita sa aking finances, sa aking pamilya. And God is not lacking of anything kapag binibigay mo ang dapat sa Panginoon. Kasi inuuna mo siya eh. Diba? Hindi yung pag nag-tithes ka is kung ano yung natira sa bulsa mo. Nansahod ka, tapos ay para pagkain, ay para tuition fee, pamasahe. Dapat nauuna po ang pagbibigay ng tithes. That means, Lord, ikaw ang bahala sa aking finances. Nagtitiwala ako, Lord, yung tuition fee ng anak ko, Lord, I will honor you, I will give the first for you, Lord. Ikaw ang provide ng everyday needs namin, ang tuition fee ng anak ko. Kaya ang kalakasan namin, Lord God, ibalik mo sa Panginoon kung anong nararapat. Sabi niya, He will provide all your needs. Number 2, what are our needs? Number 2 is pardon or forgiveness. Sabi niya, and forgive us our debts as we also forgiven our debtors. Sino po ba dito ang nagkaroon na ng pagkakasala or someone na nagkasala sa inyo? Lahat po ba tayo may ganito sa buhay natin? Why ask forgiveness? Forgiveness is our greatest need. Why? Alam niyo, in every day of our lives, hindi natin namamalayan, kahit tinanggap na ni Jesus Christ as Lord and Savior, nagkakaroon pa rin tayo ng pagkakataon na magkasala. May mga obvious sin and tolerated or respectable sin. Sabi ko, may respectable sin pala. Nakakita na ba kayo respectable sin? Alam niyo po ba ito? Obvious sin, we have murder, lying, rape, adultery, stealing, swindling, pornography, drunkenness, drugs. Obvious yan, nakasalanan. Makikita mo, makikita pa rin. Pero ang tolerated or respectable sin, these are greed.
Nakikita ba nila ang grade mo? May bagto, gabay ko man. Gossip. Paano pag hindi nila narinig? Di ba? Ay, marites. Temper. Yung temper mo, sumisigaw ka na. Kala mo, hindi ka nagkakasala. Pero yung pagsigaw-sigaw mo, yung hindi ka makakontrol ng sarili mo. Cursing. Judging. Critical spirit. Unforgiveness. Not keeping your word. Mabayaran na buwas. Mabayaran na buwas. Pangako. Kasabi na buwas. Di bali ta natalusan to. Yan. Yan. Not keeping your word. Divisiveness, unloving, materialistic, pride, selfishness. Yan ay mga, sabi niya, respectable sin daw. Nag-search din po ako, what are sins in the Bible? We have different kinds of sin po pala. Sasabihin ko sa inyo, hindi ko ina-expect may mga nagkapagkakasala pa rin pala ako na nakikita ko dito sa aking na-download, nakita. And you have to observe. Tignan po natin, wala po dyan. Pakinggan nyo na lang po ako. Okay. Sin of the flesh. Ano po ba itong sin of the flesh? It's related to your physical desires and action. Lust. Gluttony. Masiba-siba, ang gamandayit. Basta ka nunang yapanangan, sige. Sexual immorality. It's about fornication and adultery. Drunkenness. Mainom manaya. Lasciviousness. May pananalita tayo. Joke-joke tayo. Defiling the body. Engaging in different practices that harm or defile our body. Sins of the heart. Ano kaya itong sin of the heart? Bakit kasama pati heart natin? Yung pride, yung greed, envy, wrath, yung galit, sloth, mangiras, malis, may malisya kayo. Ano yun? Malisyoso, green-minded, kantura. Covetousness, mainggitin, deceit, matila, hatred, unforgiveness. Yan, sin of the heart. Sin against God, idolatry, blasphemy, denying Christ, disobedience to God's command, and putting other things before God. Sin against others, lying, stealing, murder, backbiting. Ito yung backbiting. Arap ka, maung ka, yung pala, jabunog, duduralon mo. Slander, gossip, divisions. Ditang kayo, tadya kami labat. Grupo ay kilabat, praise and worship. Sikay tan dancers kilabat. Kilatan. Yan. Division, dishonesty, defrauding or cheating, depriving someone of what is rightfully theirs. Unkindness, judging others, causing others to stumble, persecuting others, not clothing or feeding those in need. Minsan hindi natin namamalayan, nagkakasala na pala tayo. Kaya nga, we have to forgive and ask for forgiveness. Do not compare your sin or your self-sin sa others. Bakit? Ay, maong nita. Yun, yung chismis ko mo nila ba? Si katuoy. Sa ginawa to. Yun, pareho kayo na lamang mo ng kasalanan. Nawa? Do not compare your sin to others. Para hindi ka magyabang. But look unto God's holiness. Tingin tayo, sino ka ba sa harapan ng Panginoon? Pare-pareho lang po tayo na nagkakasala. Matthew
36 to 37. And I tell you this, you must give an account on Judgment Day for every idle words you speak. The words you say will either acquit you or condemn you. Ang gadpanaya pa nagsalita tayo. I-judge na katawan. Katon mas maunglay, manahimik kapag galit ka. Lalo na no galit ka, makaayu ka wa. Siya dyan na susubukan to. Nuno yung gyari. Oh, di ba? Pag galit po tayo, wag tayong magsalita na lang or lumayo na lang po tayo. Kasi kahit yung pananalita po natin, we will give an account to the Lord. Until you don't see your sinfulness, you don't need a Savior. Pag hindi mo nakita na, Lord, makasalanan po pala ako. Madami ko pala akong hindi na alam na dahilan na pinagkakasalahan ko, Lord. Kailangan mong makita na tayo, bawat isa po sa atin, ay makasalanan and we need a Savior. Hindi ka mag-pray ng, Lord, forgive me. Kung hindi mo makikita ang sarili mo na ikaw ay isang makasalanan. And forgive us our debt as we have forgiven our debtors. Ano ang debts? Ano ba ang ibig sabihin ng debts? O anong tawag dito? Utang. Ito yung 5-6. Utang. Forgive us our debts. May mga debts na nagsasabi na sin of omission. Ano po ba ito? When I am supposed to do, I don't do. What I'm not supposed to do, I do. Supposed to be, may kapatid mo, aruan mo. Pero mo aruan, tamayarap yung aruan. Gila-irap yung aruan mo, niramay, antamya. Oh. Pero sabi ng Diyos, love. Love them, pray for them. And if you do not do that, that's sin of omission. If you do not do what is asked of you to do. And you do what is not asked of you to do. Not to do pala. That's sin of omission. It's something of kasalanan na nagiging utang. Nagiging, ang sin, ang debt ay nagkasabi na ito ay kasalanan. Yung story of not forgiving, ano ba ito? Alam niyo po ba yung story ng servant na binigyan ng 10,000 bags of gold? At nung dumating yung kanyang Lord, sinisingil na siya. Pero wala siyang maibigay sa servant na yon, ng servant na yon. At humingi siya ng tawad. Sige na Lord, patawarin mo ako, hindi ko maibibigay yung aking 10,000 gold na bag na utang sa'yo. At pinatawad siya ng kanyang Lord. Pero nung asaba to may kapara to yung servant, may utang po siya na 100 silver coin. O, ulitin natin. Yung servant, sa kanyang Lord, ang utang niya ay 10,000 bags of gold. Yung servant na kapara to, 1,000 coin ng silver. Ang sabi niya, patawarin mo ako, amigo, kasi hindi ko pa mabayaran. Pero anong nangyari? Pinili to, yabayaran. Ang gaad, man-serve at sikato, ang gad na bayaran to. Sa Matthew 18:34-35, pinatawad siya ng kanyang Lord, pero yung servant, hindi niya pinatawad yung katulad niya na servant na nakautang sa kanya. Sabi niya, then the angry king sent the man to prison to be tortured until he had paid his entire debt. That's what my heavenly Father will do to you if you refuse to forgive your brothers and sisters from your heart.
Kung makikita nyo po, ang pagpapatawad, kaakibat po nito, ang makita mo ang sarili mong pinatawad ka. Mahirap pong makita ang pagpapatawad sa katulad mong tao kung ikaw mismo hindi mo kinitignan ang sarili mo na mayroong nagpatawad sa iyo. Marami po sa atin so much pride in our life na parang feeling natin mas magaling pa tayo sa iba. Mas magaling pa ako kaysa kanya. Ang gapoy ginawak ya aliwa. We compare ourselves to others' sin. Kaya po, hindi mo nakikita na may kasalanan ka din. But if you look yourself, na tayo po ay pinatawad din po ng Diyos, then you have the ability now to forgive others dahil ikaw ay pinatawad din. Wala po tayong karapatan na magtanim ng galit kung mismo ang Diyos pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Who are we not to forgive? Amen? How many times do you forgive? Sabi niya sa Matthew 18:21 to 23. 70 times 7 equals 490. Wow! 490 times ka magpapatawad kay asi mo, kay kuya mo. 490 times ka mamperdonad sa may kapitbahay mo. Kakayanin mo ba yon? Ay, mahirap. Pero that implies it will be a lifestyle ng Kristiyano na magpatawad. Huwag po tayong magtanim ng galit. Bilang Kristiyano, you should forgive because ito ay utos po ng Diyos sa atin. How do we forgive? Sabi niya sa Ephesians 4:30-32, let's emphasize the 32, sabi niya, forgive one another just as God in Christ also forgive you. Kung pinatawad po tayo ng Panginoon, sino po ba tayo na hindi magpapatawad? Did Christ forgive you? Did Christ forgive you? Yes. Then you have to forgive too. Pinatawad ba natin ang mga humihingi ng tawad din sa atin? Pinatawad na ba natin? Manisipan ni Lord. Hindi pa ako ready. Hindi pa humingi ng tawad, Lord. Alagaron ko nabayad siya. Ang question doon is, paano kapag hindi humingi ng tawad yung nagpatawad ng kagawa ng kasalanan sa'yo? Okay, in our heart, we forgive. Pero alam niyo may kwento ng tatay at anak. Si anak, nabasag niya yung vase na napakaganda. Sabi ng tatay, mga anak, sino nakabasag? Sige, kapag sino man ang humingi ng sino man ang in-acknowledge na siya ang nakabasag ng vase, papatawarin ko. Hindi ako magagalit. Papatawarin ko na. Yung bata, ayaw niyang aminin. Question. Yung mga hindi umamin sa kasalanan, makakatanggap ka ba ng pagpapatawad? Natingin nyo. Kung hindi mo i-acknowledge na may kasalanan, pero sabi na ng tatay, papatawarin ko, hanggang pula, okay na. Sa tingin nyo, papatawad yung bata? Hindi. Kasi hindi siya humingi ng tawad. It will be a part of his life, na may konsyensya siya, na may ginawa siyang kasalanan. Kaya huwag niyong hayaan sa puso niyo, kung kayo ay may kasalanan, I am speaking to you, humingi kayo ng tawad. Kasi kasama na yan sa buhay mo ang konsyensya mo.
nakapagsalita ka man ng masama, nagalit ka, ask forgiveness upang patawarin ka. Kung hindi mo acknowledge, I'm sorry, hindi ka patatawarin. So kung ngayon, mayroon ka nararamdaman sa sarili mo, ay, di pa pala ako humingi ng sorry doon sa ganitong ginawa ko. Una, syempre, you ask the Lord forgiveness. Pero kailangan mo pa rin humingi ng tawad doon sa tao na nagkasala ka sa Kanya. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Temptation. What our need? Number 3, protection. Temptation is from the Greek word perasmos. Pwede itong temptation or trials. Ang temptation, ang purpose niya para magkasala ka. Ang trials, ang purpose nito ay lumakas ka, ma-empower ka, ma-prove ang worth mo. So dalawang bagay ang ibig sabihin ng temptation. It could be you are tempted for you to sin or to be put you in trials. But in all, sabi niya, do not put us into temptation, but deliver us from evil. Trials make you stronger. Sa James 1:2-4, my brothers and sisters, consider it nothing but joy when you fall into all sorts of trials. Because you know that the testing of your faith produces endurance. And let endurance have its perfect effect, so that you will be perfect and complete, not deficient in anything. Kung ang purpose is ng trials is for you to strengthen. Tulad ng sitwasyon na dinaanan namin sa buhay ni Daddy, ni Uncle Kunoli, ni Ate Lynn. In my life, 3 mahalagang mga tao po ang namatay na magkasunod. Kung titignan ko, when I look back nung sinabi ni Uncle, pikasi mo anak ko, kanan Uncle Kudsi siya. But you know what I said? Uncle, the testing of your faith, that's the reason kung bakit dumadaan ka sa sitwasyon yan. You have to prove yourself worthy in the Lord. Kahit dumaan po siya sa test ng sakit ng katawan, ganon din si Daddy, ganon din si Ate Lynn. Makikita natin yung trials na pinagdaanan nila, they have succeeded with colors. Bakit? Kailanman hindi ko narinig si uncle ko na sinumpa niya ang Diyos nung nagkakasakit siya. Nung hirap na hirap siya, never niyang sinumpa ang Diyos at nireclaim ang pagkakatanggap niya kay Jesus. But still, sabi niya, ang gano'n niya nagagawa na ako, ipagkakuninsan siya katawan, tanan lalapod Diyos siya katawan sa ibilay ko. Ante anapang ko ni sa Diyos. Umama si Daddy. Naruta kayo anak ko. Ang gano'n anto irap to. Kung po pwede lang gastusin niya lahat ng pera niya, mga pensyon niya, pero sabi niya, hindi, naruta kayo anak ko. Si Ate Lynn, mansasakit, ang ganon tikin, ang tibagay, ang sakit, na papasyar kami. Pero sabi niya, kapit lang tayo kay Lord. Kanino ako lalapit? Kay Lord lang. Sa Kanya nang galing ang buhay. Imagine mo, in the midst of trials, makikita mo yung perfection ng Diyos sa kanilang buhay na pinupuro sila upang haharap sa Panginoon, walang blameless. Kaya kung dumadaan ka man sa testing, may mga bagay na pinaghihirapan ka ngayon, tandaan mo, perfection of our faith ang mga yan. Pine-perfect ng Diyos ang ating karakter na pagharap natin sa Diyos, sasabihin niya, well done, good and faithful servant. Agmuak ing kaindan, agmuak in sumpa, agmuak tinainan, agmuak in ibanan.
but you keep your faith in me. Doon po tayo natututo na magtiwala sa Panginoon. In the midst of trials, doon po tayo natututo na magpa-humble. Amen? Alam niyo ba, a lot of people, a lot of person na in the midst of pain, sumisigaw-sigaw po yan. Aking katawan, hindi naman niya. Pero tayo na mga Kristiyano, dapat ang sigawan natin, praise the Lord. All is well, Lord. Alam niyo po ba, ang evaluation natin bilang mga Kristiyano is how we respond to trials in our lives. Lahat po tayo dadaan, pero ang question, how will you respond to trials? Kaya beware. Beware of your respond. Pero may isang bagay din na dahilan ng temptation sa atin. Temptation is from your lust, slash desires. James 1:13-14, let no one say when he is tempted, I am tempted by God. Sabi niya, huwag mong sabihin na tinetempt kita, sabi ng Diyos. Ito yung pangalawang uri ng temptation. For God cannot be tempted by evil, and He Himself tempts no one. But each one is tempted when he is lured and enticed by his own desire. Yung mga materialistic po sa atin, na mga desire po natin, doon po tayo natitempt. Yung mga desire natin na umangat, may mga plano tayo sa buhay, very scheming po si Satan. Kahit yung pinaka-pure, Lord, i-bless mo ako. Gusto kong i-bless ang church. Gusto kong magbigay ng 1 million sa church. Sino po bang ayaw ng ganon? Di po ba? Okay, taas nga ang kamay. Gustong 1 million, Lord, bibigay ako sa church. Okay, amen. Diyan din po nag-uumpisa ang temptation sa desire ninyo. It will always be on how you respond. Bibigyan ka ng, Lord, gusto ko po ng girlfriend. Oh, bibigyan ka napakagandang mga girlfriend na haharap sa'yo. Ilulured ka nila. Kasi yun ang desire mo, magkaroon ng girlfriend. Magkaroon ng boyfriend. Pero alam niyo po ba, yan din ang umpisa ng temptation mo. Sino ang pipiliin ko? Ano ba yan? Si Mana, o si Fe. Yan. Madaming ibibigay. Ang hirap niyan. Wag kang pipili ng isa. Lahat na sila, Lord. Sa Monday, sa Tuesday, sa Wednesday, sa Thursday, at saka sa Friday, Lord. Tandaan ninyo, temptation comes with your desires, with your lust. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Ano yung ibig sabihin deliver? Iligtas. Tandaan nyo, sabi niya, pag magpipray ka, hindi lang yung sarili mo. Temptation, you will be delivered sa temptation kung yung temptation na pangalawa, it's either i-reject mo or tatakbo ka. Mga lalaki, atay man sinad si ka, hahabol-habol. Hanggat hindi mo i-reject yan, hahabol at habol sa'yo yan. Sa babae, hanggat hindi mo sabihin, no, ayaw ko, stop, hindi hihinto yan hanggat di mo sabing, stop is stop. Kanto. Okay? Be alert. Kailangan po natin na maging alerto. Kung dadalhin ka na
Alam mong madilim, tumakbo ka na. Kung iisang kwarto na kayo, ay dapat, alam mo na nag-rent kayo ng isang room. Kayong dalawa lang. Ano yung expect mo? Girls and boys, men and women. Ang tamlaya walay asawam. Hindi po ba? Entertainan mo ni. Kachat mo ni every night. Sikat ni pangibabagan may problema. Ang tamya walay asawam. Di ipagam kiti asawam. Ano sa amin yun? Okay, be alert. Because Satan is scheming. The lion is roaming. Tumitingin yan. Sino dito ang mahina? Sino dito ang may desire? Tinitignan ni Satan yan. Alam ni Satan kung paano ka tumingin sa kanya. Alam ni Satan kung anong nasa puso mo na sinasabi mong kabaykuman. Okay, be alert. Pero tignan nyo. What is the difference between Peter and Judah after they sinned and Jesus rose from the dead? Tignan natin. Lahat naman tayo nakakasala, di po ba? Ano ang pagkakaiba ng dalawa? Si Peter at saka si Judah. Si Peter po, Peter failed the test but passed the exam. While Judah flunked the exam. Bakit sila? Tempted naman silang dalawa. Pero bakit si Peter na nagumpay sa test niya? Because Peter repented and followed Jesus. Kung magre-repent po tayo at sumunod po tayo sa Panginoon, para tayong si Peter. But Judah killed himself. Di na ako pupuntang church. Nagkakasala naman ako eh. Kulakatungtungan niya si Madam Nora. Pinabaingan to up. Kapag hindi na tayo haharap sa Panginoon, hihinto na tayo, ayaw na natin, then that's the time you are like Judas. You failed the trials. Ano ang sabi ng salita ng Diyos? If you confess your sin, He is faithful and just to forgive you. Forgive us. Tayo lahat po tayo nagkakasala. But you have to pray and ask God's forgiveness. Deliver us from evil. Amen. Amen? Ayan. So, what are your needs? You have your physical needs, you have your forgiveness, and God's protection, your protection. What do? We should surrender it to God through prayer. Sabihin mo, manalangin ka kasi. Come on, sabihin mo sa katabi mo, manalangin ka kasi. Nakakalimutan mo kasi mag-pray. Kaya yung needs natin, alam ng Diyos yan. But you have to pray. Your forgiveness, ibinigay na ng Diyos ang forgiveness po natin. But you have to pray and forgive others also. Your protection, available si Lord na mag-protect sa'yo. Sabi ng Diyos, the blood of Jesus has covered us with all the sorts of sin and trials. Dahil ang protection ng Diyos nariyan lagi. If you pray, you ask the Lord, and be wise, be alert sa laging ginagawa mo, especially sa decision mo every day of your life. Amen? Let's all